Pinasok ng 12 miyembro ng Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay ng kilalang political vlogger na si June Abines bago pa ang Cebu People's Indignation Rally kung saan isa rin siya sa host at organizer nito. Ito'y dahil umano sa pagsilbi ng search warrant sa kanya. Si Aileen Navarro magbabalita. Pebrero 22, bandang 5 minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi ay namataan ng DYAR 765 SMNI Radio Cebu ang Facebook post ni June Abines na ayon dito, PNP are now seizing my home and my phone. Agad naman itong pinost ng DYAR SMNI Radio Cebu at humakot ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen. Nang mga pagkakataong iyon, tanging SMNI Radio Cebu pa lang ang nag-iingay sa naturang pangyayari. Hinanap si June Abines ng mga netizen at kinumusta ang kalagayan nito. Sunod na ibinahagi ng DYAR SMNI Radio Cebu ang nakuhang video record mula sa convo sa pagitan ni June Abines at ng kapulisan. Tapos wala naman akong, I have nothing against you. I understand fully. So yun lang tanong. Understand fully. Just allow my lawyer to come. Tapos okay ako. Because you are trying to do it in the color of the law. Although my color of harassment, but still you are government employee trying to do your best. So I understand. Ayon sa eksklusibong interview ng DYAR SMNI Radio Cebu kay June Abines, bandang alas 4 ng umaga, sinalaysay ni Abines na 4 na oras na hinalughog ng 12 PNP, karamihan Pulis Maynila, ang kanyang cellphone at personal computer at naniniwala siyang kinuha at kinopya lahat ng kanyang files. At hindi pa ito nakontento, tuluyan ang ginompiska ito ng otoridad. Sa live Facebook post ni Abines, bandang alas 12 ng tanghali, kinwestiyon ito ang proseso na ginawa ng PNP Anti-Cybercrime Group sa kanya. I was shocked kasi if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko if they have the evidence? Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang kunin yung cellphone ko at PC ko, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refused me to have my lawyer witness sa ginawa ng mga pulis. I have nothing against the police na bumarch because pumasok sa bahay ko kasi they are under the instruction of the big boss, lalo na ni General Torre na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's right, mga basic rights. So si General Torre namimihasa na to silence anyone. If he can silence the KOJC, which is a very powerful group, a very big group, sino ba naman si June Abines? Ordinaryong tao lang tayo. Sa gabi mismo ng Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue City na dinaluhan ng tinatayang halos 40,000 Cebuano, matapang na ipinalabas ni Abines ang kanyang personal na hinaing sa mga pangyayari ngayon sa gobyerno at panawagan para sa mga Sugbuanon. Kitang mga taga-Sugbo, atong dili na nato buhian, kini na kita na ang kinabagan, dili na nato buhian, ato nang ipadayon hantod sa eleksyon nga ang mga Duterte nga mga kandidato atong padagon. Kay matod pa ni Attorney Vic Rodriguez, this is a referendum. Ipakita nato kung unsay atong kabubuton, nakaangay ba ta sa Marcos administration o angay na bang pulihan? Si June Abines ay bagong biktima ng panggigipit sa ilalim ng liderato ni General Nicolas Torre na ngayon ay hepe na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Matatandaang siya rin ang nanguna sa iligal na paglusob ng 5,000 kapulisan sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao nang ihain nito ang diwastong warrant of arrest na para sana kay Pastor Apollo C. Kibuloy na nahaharap sa mga akusasyon. Samantala, tulad ni dating
Cebu City Mayor Mike Rama, ang dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez na ngayon ay muling tatakbong alkalde ng Mandaue City ay tila hindi rin nakaligtas sa political persecution. Si Jonas Cortez, biktima sama ni Mike Rama. Kaso, wag to. Kaso sa suspension. Kaso sa disqualification. Kaso sa cancellation sa balota sa eleksyon. Sagdi lang. Why forever aning kalibutan na? Di ba? Naa sa balang kasulatan. Nag-ingon. Ang nagpataas, mauna ipaubos. Apan, ang nagpaubos, mauna ipataas. Sa kabila ng panggigipit, matatandaang sina dating Cebu City Mayor Mike Rama at Mandaue City Mayor Jonas Cortez ay nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa kanilang re-election disqualification case, kaya tuloy ang laban nila sa darating na halalan. Sina June Abines, Pastor Kibuloy, VP Sara Duterte, dating Cebu City Mayor Rama at Mandaue City Mayor Cortez ay iilan lamang sa mga nakaranas sa epekto na anilay tinatawag na silent martial law sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Tatay Digong Duterte! Kaya naman, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na pangunahing panauhin ng Cebu People's Indignation Rally nagpaalala sa kasundaluhan at kapulisan ngayon. Pero kamong mga sundalo o polis, paminaw mo. Kanang ambisyon sa usa ka tawo, ayaw mo pagsakay. Kaya madugay, madali, matapos mangyod na. Unya illegal man na. Pamili mo at tumungat to sa sayop. Duwar mo na. Naay sayop, naay tama. Pili lang. Sundalo, polis. Ari ka sa sayop. Mag-inkwentruhay kita. Ang tama, magtanong og utang kabubuton ninyo ang Pilipino. Wala yun, hiwi tanan ng kwan. Duga na eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News Cebu.